chapter 11. Okay, pero bago yun, tayo muna umawit sa Panginoon. Maaga pa naman. May lang ito eh. Hanggang 13 lang siya, matutuusin eh. Brother Miro, dito muna tayo. Tugtog muna tayo. Awit tayo sa Diyos. Awitin natin yung sa'yo ang papuri. Masarap awitin yun eh. Parangalan ng Diyos, dakilain ng Diyos, at ibigay sa Diyos yung ating buhay, lalo na sa huling linggo na ito ng Disyembre, 363 days sa loob ng 363 mga araw na tayo yung ginagabayan ng Diyos. Ngayon tayo buhay at may pagpapala na natatanggap sa ating buhay. Papurihan natin ang Diyos, lalo na kung loobin niya na matapos itong taon na tayo buhay at makapagsimula sa year 2025, higit natin ipakita ang pinaka-the best na pasasalamat at parangal sa Diyos sa ating buhay. Reviewin natin yung mga nagawa natin hindi kaaya-aya sa Kanya at simulan natin tanawin ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga bagay na yon. Siya ay may habag at awa pa rin ang patuloy sa atin ay kumakalinga sa kabila ng hirap, pagdurusa nating nararamdaman, sinasamahan niya tayo. Kaya sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang pasasalamat. Sa iyo lang aming Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian, at karangalan alay sa iyo. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Hallelujah. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay
aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon, pagkukulang sa isip, salita at sa gawa, naway maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan habang binubulay-bulay ang iyong banal at buhay na salita at maging makapangyarihan ito sa aming mga buhay na ito. Magamit at magawa namin ito habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Gabayan mo rin ang aming mga kapatid na ngayon wala pa, Panginoon, sa lugar na ito. At sama-sama kami na magpuri, maghandog, magbigay ng buhay na natatangi lamang para sa iyo. Purihin ka, sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa dakilang mong pangalan. Aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapalatin ng Diyos, purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Sa aklat ng mga taga-Hebreo, chapter 11. Ang pananampalataya sa Diyos. Yan. Hebreo 11:1. Ano ang pananampalataya? Sabi rito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan. Sabi kasi sa pamagat, ang pananampalataya sa Diyos. Amen. Yan. Sabi ron, ano ang pananampalataya? Sinabi yung definition niya, pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala o naniniwala na mangyayari yung mga bagay na ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita at paniniwala na siguradong meron mga bagay na hindi nakikita. Sa ibang bahagi ng kasulatan, ang mga nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Kaya talagang merong mga bagay. At yun yung pananampalataya, yung paniniwala mo sa mga bagay na hindi mo nakikita. O pinaniniwalaan mo mangyayari ang isang bahay na nakatitiyakang magaganap nga ito. Yan. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Nasiyahan ng Diyos noong panahon sa mga tao noon dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dahil rin sa pananampalataya, paniniwalaan natin na mayroong isang Diyos na hindi natin nakikita na lumalang ng lahat ng bagay. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. At yung mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, si Abel, anak ni Adan at Eva, ay nag-alay ng mas mabuting handog, higit. Ibig sabihin, pinahalagahan nila ang Diyos at naghandog sila ng higit. At naghandog siya pala kasi si Abel lang ay higit sa nararapat ihandog sa Diyos. Ibig sabihin, kaibig-ibig sa mata ng Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Nang dahil sa pananampalataya din, hindi nakaranas si Enoch ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan, si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pananampalataya din ay naging dahilan kung bakit hindi nakaranas si Enoch na mamatay. Yung hindi siya nakaranas ng kamatayan kahit siya'y tao. At hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan, si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluhuran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, ang isang kahalagahan, ang pinakakahalagahan ng pananampalataya ay dahil yun ay pinakikita natin sa Diyos na tayo naniniwala sa Kanya at dahil sa pananampalataya niyon, doon nasisihan sa atin ang Diyos.
tinatanggap tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya. Sabi ron, kapag hindi ka tayo sumasampalataya, kahit kailan hindi natin mabibigyan kaluguran ng Diyos. Kasi dahil lang sa pananampalataya tayo nagkakaroon ng pagkakataong mabigyan kaluguran ng Diyos. Sabihin yung pananampalataya, ito yung dahilan kung bakit tayo kasisihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya huwag mawawala ng pananampalataya sa ating mga buhay. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit, hindi pa niya nakikita, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noah ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Isang kahalagahan pa ng pananampalataya. Ituturing na matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kagaya ni Noah, na pinakinggan niya yung babala ng Diyos. Anong babala? Na ang mundo ay lulunurin niya sa tubig. At dahil hindi pa ito nangyayari at hindi niya alam kung nangyayari ito, kahit ganon, gumawa siya ng malaking barko. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yan, si Abraham din, kung si Noah, gumawa ng barko, kahit na hindi niya alam na talagang uulan na, kahit hindi niya nakikita ang Diyos, talagang gumawa siya ng barko. Si Abraham naman, inutusan siya na pumunta sa lugar na ipapangako sa saling lahi niya ng Diyos sa kanya. At iiwan niya yung kanyang sariling bayan at mumuhay siya na parang estranghero sa ibang lugar. At nakinig siya sa Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang mga naging tirahan niya, gayon din si Isaac at Jacob na tumanggap din naman ang pangakong katulad niyon. Yung lupang ipapangako sa kanya ng Diyos, dinala siya doon ng Diyos at sinunod niya, tinuro sa kanya ng Diyos, pinuntahan niya, dinala siya doon. Pero pagdating doon, naging estranghero siya, hindi naman siya kasi kilala roon. Pero sumunod siya sa Diyos at tinanggap niya ang lahat. Sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Hindi siya nagtaka, hindi siya, basta sumunod lang siya. At hinahanap niya kasi yung Diyos mismo ang magbibigay sa kanya. Dahil sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siya, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kasi si Sarah baog at si Abraham matanda na, hindi na sila magkakaanak. Pero dahil sa pananampalataya, talagang naniniwala siyang mangyayari yun sa kanya magmumula ang lahat ng lahi. Kaya sa isang taong maitutuloy na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindabi ng bituin sa langit at nang buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nila sila ay mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupa ay kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na nasa langit, kaya naman hindi nila ikinahiya ng Diyos na siya'y tawagin Diyos nila. Sabi doon, kaya naman, pero sabi sa 16, ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na nasa langit, kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawagin Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghanda niya ng isang lungsod. Nagsumuli ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niya inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na isa kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na buhayin ang patay, kaya sa talinahagang pangusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Yan. Si Abraham, hindi kasi literal na tahanan yung hinahangad niya. Lungsod na literal, kundi lungsod sa langit na mismo ang Diyos ang nagplano at panghabang panahon. At dahil sa pananampalataya niya sa Diyos,
Si Isaac na kaisa-isa niyang anak ay talagang inalay niya sa Diyos. Dahil naniniwala siya na ang Diyos ay makapangyarihan at kayang bumuhay ng mga patay, inialay niya si Isaac. Pero sa pagdalinhaga, hindi naman talaga niya hindi hinintulot ng Diyos na patay niya si Isaac at ihandog. Gumawa ng paraan ng Diyos para may maihandog siya. Pero sa paniniwala niya na ibalik sa kanya si Isaac. Dahil alam niya na ang Diyos ang nagplano noon. Na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinhagang pangusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose. Bago siya namatay, humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sinabi ni Jose na siya ay malapit ng mamatay na makakaalis sa Ehipto ang mga Israelita at pinagpiling sa kanila na dalhin ang kanilang mga buto. Ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis, si Joseph the Dreamer. Yan, naniniwala siya na darating ang araw makakalabas ang mga Israelita sa Ehipto. At sabi niya, kapag nangyari yun, dalhin niyo yung mga buto ko, yung aking buto, yung kanyang katawan na buto ay dalhin na makalabas sa Egypt. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ang mga magulang ni Moises hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nung makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Kasi nung panahon sa Egypt, yung mga magulang ni Moses, pinapatay yung mga sanggol. Kasi dumadami na yung mga Hebreo, yung mga Israelites. Kapag madami ang isang bansa, ang isang lahi, nagiging malakas ang puwersa nun. At ayaw mangyari ng mga Egyptio yun. Kaya pinapatay nila yung mga lalaki kasi yung mga mandirigma ay magiging hukbo. Mga lalaki, malalakas yan sa digmaan. Pinipigilan nila ang populasyon ng mga Israelita na dumami kasi baka sila naman ang sakupin ng panahon. Kaya pinapatay nila yung mga sanggol at sa pagkakataon na yun, nasa panahon noon si Moises. Kaya ginawa ng mga magulang ni Moses, tinago siya. Inalot sa ilog at napulot siya ng prinsesa na anak ng Paraon. Okay? Kaya hindi napatay si Moises. Kaya yung mga magulang, kasi kapag sumuway ka sa utos ng hari, papatayin din kayo. Kaya hindi sila natakot, tapos tinago nila si Moises, lakas loob nila itong pinaalog sa ilog hanggang sa mapulot ng prinsesa. Dahil doon, nabuhay si Moises. Yun ay plano ng Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumunggi si Moises. At nung tayo na may isip na siya, nalagaan siya ng prinsesa, magiging hari na siya, tumanggi siya nung may sapat na siyang gulang na siya mayroon lang sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa, anak ng hari. Bro, yun magiging hari na siya ng Ehipto, tinanggihan pa ni Moises. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtapasa ng mga panandali ang aliw ng mundong ito dulot ang kasalanan. Ibig sabihin lang sa ating buhay ngayon, kung si Moises yung nabubuhay, kung iihalin tulad, hindi niya inisip na siya yumaman. Kaysa matamasayin niya yung yaman ng mundong ito na malalayo siya sa Diyos. Okay, nabuhay siya ng simple. Nakihati sa pagtitiis, yung sakripisyo pa ang mga Christian. Hindi nabubuhay ng marangyayan. Nabubuhay sa pagtitiis. Kung meron yan, ihahandog yan para sa Diyos. At gagamitin yan para sa Diyos. Yun yung buhay ng mga Kristiyano sa buhay ni Moises. Magiging hari ka na magiging mayaman ka naman. Kaya mo naman kung tutusin mo magsisikap ka lang sa pag-aaral Maghahanap ka lang ng magandang trabaho, hindi ka lang maglilingkod sa Diyos Kasi istorbo talaga ang paglilingkod sa Diyos sa totoo lang. Kailangan mo tinang Sunday, kailangan mo tinang prayer devotion, Bible study, gagawan mo ng paraan yan para sa Diyos. Lalo na kung may ministry ka, ikaw ay may katungkulan sa church, gagawa ng paraan. Masasapalawan niya yung gawain mo. Parang gano'n yung buhay ni Moises. Yung mayroong magandang buhay na nakalaan sa niya, tinalikuran niya yun dahil mas pinili niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. Gano'n din sa atin. Kung pipili natin magandang buhay, sabi rito, may pagkakataon pa silang bumalik sa lupang kanilang pinanggalingan. Si Abraham, pwede naman bumalik at maging mayaman na lang sa lupain niya. Hindi lang siya susunod sa Diyos Pwede naman. Si Moises,
Pwede niya namang angkinin na yung pagiging hari, pero hindi niya ginawa. Kasi yun ay dahil sa pananampalataya. Kaya sinasabi lang dito ng Hebrew 11, kapag tayo sumasampalataya sa Diyos, kaakibat nito yung sakripisyo at pagdesisyon ng tama na kung susundin ba natin ang Diyos o hindi. Dahil ito ay paniniwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap sa hirap. May sinabi ba rito pagtitiis ng yaman? Wala. Kaya talaga yung pagtitiis na hirap yan, walang titiis ng yaman. Ano ba yan? Hirap na ako sa yaman na ito. Walang ganun, di ba? Kaya, yun talaga, wala kayong gagawa. Ito yung sinasabi ng Bible, hindi ko kayang pasinungalingan to, magiging bulaan ako tagapagturo. Kaya pasensya na kayo, mag-isa pa ka makakapanood dito online. Kung tayo may magandang mga buhay ngayon, ibigay natin sa Panginoon yan. Ang ganda ng kalagayan natin sa buhay, wala tayong nagagawa para sa Diyos, puro sa sarili lang natin. Bigyan natin gadget, mga gamit yung mga anak natin, mga mamahalin. Pinapakinabangan yun, tinuturuan lang natin, maging kagaya din natin yung mga anak natin. Tama po ba? Kaya pasensya na tayo, talagang sasabihin natin yung nararapat. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto ko mandamay ng hirap na nararanasan ko ngayon. Sinasabi ko ito dahil nangyari ito sa mga ninuno natin. At take note, yung buhay ng mga taga-Old Testament, buhay sa laman yan. At sa panahon natin ngayon, buhay sa Espiritu. May dalawang buhay na tinuturo dito sa atin ang Old and New Testament. Buhay sa laman, kapag noon gumawa ka ng matuwid, pagpapalain ka, yung paniniwala nun. Sabi ngayon, ang buhay na pagiging matuwid, yung buhay na sumusunod kay Kristo. Yung huwaran si Jesus Christ, pagsasakripisyo talaga yan. Kaya yun ang kaibahang buhay niya. Pinapakita ng Old and New Testament. Kaya kapag nabuhay ka ng matuwid, literal ng panahon, pagpalain ka ng Diyos, literal. Sa totoo, sa Old Testament. Sa New Testament, mamumuhay Espiritu, sa isip mo pala nagkakasala ka na, hindi ka na nagiging matuwid sa mata ng Diyos. Inano ko lang, paalala ko lang, wala naman siyang kaugnayan dito, pero kung isipin mo, malaki ang kaugnayan sa pananampalataya. Okay? Pero pinatunayan din naman kasi yan ng Book of Job, na hindi lang porket matuwid ka, andun yung pagpapala. Okay? Pero si Job nasa Old Testament din. Okay? Kaya hindi dapat tayo tumingin sa literal na buhay natin. Okay? Kaya hindi mahalaga yung yaman ng mundo ito. At hindi rin porket ng buti natin tao. Kasi maraming tao yung mayaman, lalo na pag mga Kristiyano, gumaganda yung buhay nila kasi tingin nila matuwid sila. At minsan hindi nila papansin dahil dun sa katuwiran na akala nilang meron sila, kaya nila natatapasa yung ganung buhay dahil sinusunod ko yung utos ng Diyos, kaya ito yung buhay ko, maganda, magiging maayos. So yun yung expect nila. Hindi rin yun sa ganon. Kaya pinatutunayan ng Book of Job yun, Book of Job. At ng mga ibang mga talata na pinahayag sa Old and New Testament. Okay? Kaya isa lang ibig sabihin niya, kung tayo gumiginhawa sa buhay at maganda yung ating antas ng kabuhayan, dapat may ginagawa tayo sa buhay natin sa pag-ibig sa Diyos. Yun po ang pinaka gusto nating sabihin. Yan, yun ay ginagawa natin dahil sa pananampalataya. Kasi kung minsan, observa natin sarili natin, yung karangyaan natin sa buhay nagiging dahilan niyan para maging mas mataas tayo sa iba yung paniniwala natin. Kasi sila, ganito kasi ikaw, kapatid ay ganyan yung ginagawa mo. Wala tayong karapatan para sabihin at tignan yung puwing ng kapatid natin. Okay, kasi meron tayong troso sa ating mga mata. At ang ibig sabihin ko lang doon, ang palatandaan kasi na talaga namumuhay tayo may katuwiran, yung pinapakinggan natin yung tinig ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Pero kung hindi, ang tinig ng banal na Espiritu ang nasa sa atin, kahit Kristiyano po tayo tinatawag, hindi tayo namumuhay sa katuwiran ng Diyos. Yun po ang ibig kong sabihin doon. Kaya kung tayo ay maginhawa sa buhay natin ngayon, ang palatandaan na namubuhay tayo sa katuwiran ng Diyos, yun yung ginagawa natin pakinggan yung tinig ng banal na Espiritu. At ang bunga ng pag-ibig sa Galatians 5:22. At sa ilalim ng pag-ibig nila nanduro na ang lahat ng katangian. Okay? Na ginagawa dapat natin. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kung hindi pag-ibig sa Diyos. Kung tayo nabubuhay, pinakinggan yung tinig ng Diyos. Ganon din naman kapag tayo nahihirapan sa buhay natin. Kagaya ng mga taga-Macedonia. Hindi rin nagiging hadlang yung kahirapan.
para hindi natin gawin yung pag-ibig sa buhay natin. Ganun po yun. Kaya yun. Kaya dahil sa pananampalataya, magagawa natin yun dahil naniniwala tayo, binigay na natin yung buhay natin at nananahan na sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At pinakikinggan na natin ang Diyos kagaya na Noah, Abraham, Joseph, Moses. Yun yung sinasabi ng Hebreo 11. Ang pananampalataya, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap. Dahil sa Mesiyas, dahil kay Jesus, pero yung nandito na agad, sino ba yung Mesiyas? Si Jesus. Kaysa ang kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nagkudyok kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Biruin nyo kahit na magalit ang hari, sinuway ni Moises yung hari kasi gusto siyang gawing hari. Iniwan niya yung hari. Sa buhay natin, kahit magalit yung amo ko, church ako, okay? Kahit magalit yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga anak ko sa akin, church ako, at maggagawa ako ng mabuti para sa Diyos. Pakikinggan ko ang tinig ng banal na Espiritu. Pero niya si Moises binahalin tulad sa buhay natin ngayon. Kasi kapag sinuway mo yung hari, katapusan na ng buhay mo yun. Buhay mo na yun. Tinalikuran niya yung buhay niya kasi papatayin siya Kapag tumalikod ka ikaw ba naman pahiyain mo yung hari Hindi ka pwede papahiyain ng kaya kasi Nebuchadnezzar, hindi pwede suwayin. Si Meshach, Shadrach, at Abednego talagang pinasulog niya Sapoy. Diba? Hindi pwede suwayin ng hari, mapapahiya ang hari. Okay? Kaya si Moses ginawa yun. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Nung nalaman niya sa buhay niya at nakilala niya ang Diyos sa sarili niya, talagang tayo rin dapat kapag kilala natin ang Diyos, wala tayo dapat katakutan. Kaya nga dapat lahat ng bagay ay ginagamit natin para sa Diyos. Huwag yung mga bagay ang gagamit para sa atin. Yung kayamanan natin, yung pinag-aralan natin, yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, yung trabaho natin, hindi dapat tayo gamitin nun. Dapat lahat yun gamitin natin para sa Diyos. Kagaya ni Moses, ginamit niya yun para sa Diyos. Dahil din sa pananampalataya na iyan, initag niya ang Pasko at inutos sa mga Israelita ng pahira ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang kanilang mga panganay. Yan. Kaya yung Pasko dito kinuha yan sa Pasko Ito naman, sa Pasko naman, pagkamatay kasi ito namamatay mga panganay, tinalo na ng Espiritu na mumuksa anghel kasi Espiritu, mga anghel yan Sa Hebreo 1, ano ang mga anghel kung gano'n? Sila yung mga Espiritu na ipinadala para tulungan yung mga tao na maliligtas. Kaya yung anghel na namumuksa, Espiritu na namumuksa ang kanilang mga panganay. So ibig sabihin, dahil sa pananampalataya, tinatag ni Moses yung Pasko. Ibig sabihin ng Pasko, tinalunan ng Espiritu na namumuksa. Ibig sabihin, naligtas sila ng panahon na yun. Kaya parang Pasko, nung pinanganak si Jesus Christ, nagkaroon ng kaligtasan. Kaya si Emmanuel, nagkaroon tayong Kristo sa buhay natin. Christ means Savior, tagapagligtas. Iniligtas ng Diyos mula sa alipin ng pagkakasala, ng kamatayan. Kaya meron tayong kaligtasan. Kaya tama rin Pasko, pagliligtas ng Diyos, dapat yun. Pasko, tinalunan ng Espiritu na namumuksa. Ibig sabihin, naligtas sila sa kamatayan ng panahon na yun. Yung mga pamanay, nagpahid sila ng dugo sa kanilang hamba. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo na mga ito'y tumawid. Kaya tandaan natin, kapag wala na tayong tatakbuhan, tingin tayo sa Diyos, sa ginawa ng Diyos sa mga Israelita, at gagawa ng daan ng Diyos para sa atin, maging yung dagat kaya niyang patuyuin. Okay? Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos na yung ligiran ito ng 7 araw. Yan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maraming pamumuhay, ay hindi napahamak nakasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos. Sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Yan, hindi naman nila kababayan si Rahab, pero dahil naniwala din sa Diyos, nagkaroon din siya ng kaligtasan, hindi siya napatay noong panahon na yon na sinakop ng mga Israelita at Jericho.
Magpapatuloy pa ba ako? Sabi ng sumulat, itutuloy pa ba natin? Ang dami ng mga istorya at hindi ko pa nga naisalaysay lahat. Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Silang lahat, hindi ko na ikikwento, kulang yung oras natin, sabi doon. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa kaharian. Nabuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos na paamo nila ang mga leon. Dahil sa pananampalataya, sabi ron sa 33, o sa 32, papatuloy ko pa ba, ay ang dami pang mga nagpapatotoo bukod sa mga nauna kong sinalaysay, kala Abraham, kay Noah, kay Moses, kala Jose. Ito pa sila Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel. Kasama pa sila. Sa totoo lang, at marami pa ang iba eh. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila sa laban sa kaharian, sabi ron. Nanalo sila sa digmaan. At hindi ang lakas nila ang naging dahilan, kundi ang Diyos. Dahil kasama nila ang Diyos sa pananampalataya. Namuhay sila. Namuhay sila ng matuwid. Ibig sabihin, namuhay sila na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa tinig ng Diyos. Sa paniniwala sa Diyos. Namuhay sila. Kaya tayo dapat mamuhay sa paniniwala sa Diyos, na mayroong isang Diyos na nakatingin sa atin, tinitignan yung ating mga sistema ng pamumuhay, at inaalam ang mga bagay na kagustuhan niya, at yun ay ating insasina sa buhay. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit. Kasi ay ibig sabihin ng matuwid, namuhay ng nananampalataya, sumusunod sa tinig ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi natin nakikita pero kahit hindi natin nakikita ang Diyos, sinusunod natin yung mga utos niya na dapat natin gawin. Pero kapag hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos, hindi tayo mamuhay ng matuwid. Dahil sa pananampalataya. Tandaan natin yan ha. Nagkabit ng ipinangako. Hindi sila nagkabit ng mga ipinangako ng Diyos. At dahil doon nagkabit sila ng mga ipinangako ng Diyos. Paamo nila yung mga leon. Si Daniel, tinapon sa kulungan ng leon pero hindi siya pinatay ng mga leon, bagkus na paamo niya ito. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan dahil sa pananampalataya. Sila ay mahihina na kagaya natin. Walang kakayanan sa buhay. Mga alipin tayo, gaya ko isang vendor, kagaya ni Moses, isa siyang ampon, si Moises. Okay? Si Noah, hindi din maganda yung background ni Noah. Okay? Lahat sila, kagaya natin, sabi ito, dahil sa pananampalataya. Yan, napatay ang lalagablab na apoy, 34, nakaligtas sa tiyang nakamatayan, sila'y mahihina, ngunit binigyang lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhayin muli. Si Lazaro. Okay? May mga tumanggi yung babaeng bahalo, yung anak niya, namatay panahon ni Elias. Yan, okay? Binuhay yung mga patay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa paghihirap upang sila'y muling buhay at magtamo ng mas mabuting buhay. Sino? Si Meshach, Shadrach, Abednego. Sabi nung lumuhod lang kayo hindi na kayo itatapon sa apoy. Pero hindi. Kahit ikamatay pa namin, sabi niya, hindi kami sasamba sa rebultong binto. Biruin niyo yung pananampalataya ng Meshach, Shadrach, Abednego. Pinibigyan mo siya ng pagkakataon ni Nebuchadnezzar. Pero dahil sa pananampalataya niya, nakita ni Nebuchadnezzar na totoong Diyos ang kanilang sinasamba. Okay? Sabi doon, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo. At sila Meshach, alam na buhay, hindi sila namatay. Upang magtamo ng mas mabuting buhay, yung pagkaligtas sa kanila, laging mabuti, ginalang sila ng lahat. Ipinakutos ni Nebuchadnezzar, huwag nyo silang igalang nyo ang Diyos nila, Meshach, Shadrach, Abednego, pero niya, naging mas mabuti yung buhay nila. Kaya tayo kung pipiliin natin ang Diyos ngayon, magiging mas mabuti buhay natin sa hinaharap. Magkakaroon tayo ng buhay. Hindi lang basta buhay, sabi ng John 10:10, buhay na masagana at ganap. Amen? Yan ang dapat natin tandaan. Oo, sabi ni Moses, hindi naging maganda yung buhay nila, pero sabi sa buhay ni Moses, ang gusto niyang hangarin yung buhay na ang Diyos mismo ang nagtalaga, yung buhay na walang hanggan. Amen? Mayroon namang hinama at hinagupit. Kagaya
Ganun na, okay lang yun. Ganun talaga kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila kilala yung Diyos natin na buhay na sinasamba. Merong hinamak at hinagupit. Merong sinaktan sa panahon nila. Hinagupit. At meron ding binilanggong nakakadena. Pero yung matit, wala ka na ba kakadena pa sa atin? Nahagupit, wala pa nga eh. Meron, sinuntok. Meron kilala, pastor, sinuntok siya, tulog nga siya eh. Pero kinabangan rin siya, pinag-pray niya pa. Si Bishop Marmari Emmanuel, sinaksak siya. Di ba? Sa pangangaral niya, pinasok siya sa church niya. Pero pinag-pray niya pa. Yung, sa kanya, nanakit sa kanya. Sa totoo lang. Di ba? Ganun dapat tayo. Okay lang, pero dahil yun sa pananampalataya sa Diyos, ibig sabihin lang doon, may nangyayari talagang ganun, hindi sa lahat ng pagkakataon, nililigtas sila ng Diyos. Tama mo ba? Kasi, yan, kung totoong Diyos nga yung naglilingkara mo, pagalingin mo nga yung may sakit, ganun si Satanas eh. Tama, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Tama, hindi sa lahat ng pagkakataon yun ha. Hindi dapat tayo utusan ng kaaway, kaya hindi tayo dapat makinig sa mga bumubulong sa atin. Dapat makinig lang tayo sa Diyos sa pananampalataya natin. Kailangan natin gawin ang nararapat. Gaya ng lagi ko sinasabi, kahit isang katerbang kabutihan pa ang gawin natin. Kung hindi yung utos ng Diyos, hindi mo dapat gawin yun kahit mabuti pa yun sa paningin mo. Kasi ang kasalanan, paggawa ng mabuti gamit yung sarili mong kaalaman, kakayahan, lakas. Paggawa ng mabuti, effort mo yun. Hindi utos ng Diyos yun. Yun yung kasalanan. Kaya kahit mabuti pa yun, ay hindi muna ako mag-church ngayon. Kasi magtatrabaho ko kasi gusto ng church bumili ng sasakyan. Ngayon, kikita ako ng malaki ngayon, yun ang gagamitin mong pamilya sa sasakyan. Mali yun. Hindi totoo yun. Hindi Diyos ang nag-utos nun. Ikaw lang yun. Demonyo yun. Parang sa kay David lang yun sa census. Okay? Mag-census ka para manalo kayo sa digmaan, makatiyak ka na marami yung inyong pangkat. Bilangin mo yung mga lalaki, bawat lahi, at tignan mo yung bilang ng kaaway, sigurado, makakasigurado kung panalo kayo. Tandaan yan. Hindi sila ang nagpanalo sa digmaan sa kanila. Ang Diyos ay kasama nila sa pagkain. Kahit na mga 20 katao lang sila, kaya nga meron siyang mga alagad na ang 3, yung 20. Yan. Kahit yun lang, yung magigiting na tauhan ni David, kasama nun yung mga anghel ng Diyos na lumalaban, kaya grabe sila. Meron siyang tauhan na tumatakbo simbolis ng kusa. Meron siyang tinatawag na magigiting na ang 3, pinakamatitindi niyang mandirigma na panahon. Kasama nila ang Diyos kasi noon. Yung mga anghel ng Diyos ang lumalaban para sa kanila. Pero hindi dahil sa lakas nila. Yun ay dahil sa Diyos. Kaya hindi niya dapat gawin ng census. Kaya nagkasala si David. At nangyari yun, nakatapang-damay pa siya. Kaya sa buhay din natin ganun. Kahit ilang libong kabutihan pa ang magiging bunga nun sa palagay mo kung hindi utos, it is finished, naganap na. Okay, nakanandiyan na ang Bible. Yan na, ang sundin natin. Wala na tayong dapat pang idagdag at ibawas pa. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi utos yun ang salita ng Diyos, hindi natin dapat gawin yun. Utos lang ng demonyo yun. Okay? Mali yun. Kaya doon tayo dapat magbigay ng basihan. Ang iba naman, pinagbabato, nilagari sa dalawa at pinatay na sa taba. Ang iba'y naggamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Lahat yun tiniis nila. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Wala kasi sa utos ng Diyos na sila yumaman. Tama po ba? Wala sa utos ng Diyos na sila ay maging tanyag. Tama po ba? Kaya tinanggap nila yung mga bagay na mahirap dahil yun yung kalooban ng Diyos eh. Tama po ba? Kasi kung yung kayawanan lang ang hinahangad nila, hindi na sila susunod sa Diyos. Doon na sila sa lugar kung saan sila naroroon. Tama po ba? Kaya ni Abraham. Hindi ka dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Okay? Nag-istanghero sila sa lahat. At dahil wala silang, ibig sabihin yan, wala silang pagmamay-ari na tinuring sa kanilang buhay. Yung meron tayo, yung damit ko, hindi akin ito, bigay ito ng Diyos. Yung sapatos ko, hindi akin ito.
Yung runong ko, lalo hindi akin ito, kaya hindi ako dapat maging mataas sa inyo. Bigay lang ng Diyos yan. Okay? Tinig lang ng banal na Espiritu yan. Yung trabaho mo, yung talino mo, yung pag-aaral mo, yung mahal mo sa buhay, bigay lang ng Diyos sa yan. Iyan nga yung bigay sa iyo ang pangalan yung Diyos eh. Tama? At ginamit yan para isilang ka. Ginamit yung magulang mo para alagaan ka lang. At ginamit ka lang para sundin din yung magulang mo. Okay? Para ma-appreciate din ang magulang mo na may ginagawa din sila para sa Diyos. Okay? Ma-appreciate natin lahat na tayong lahat ay sa Diyos. Yun lang yung purpose natin sa mundong ito. Ang matakot at sumunod sa Diyos. Salamat pa rin tayo sa Diyos, binibigyan tayong pagkakataon, ipakita yun. Tama? Kaya, sino tayo para bigyan ng pagkakataon ng Diyos? Paglingkuran ang natatanging Diyos, na makapangyarihang Diyos, buhay at banal na Diyos, na walang kapintasan para paglingkuran natin. Dapat magpasalamat pa tayo sa Diyos na tayo buhay eh. Tama mo ba? Hindi para magreklamo. Hindi para angkinin ang lahat ng meron sa mundong ito. Hindi. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi sino tayo? Para bigyan ng pagkakataon ng Diyos na paglingkuran siya, Diyos siya eh. Magpasalamat tayo. Kaya tayo mabuhay, magbumbaba, maglingkod, magparaya, magmahal, magmalasakit. Kagaya ni Jesus. O, sino siya? Para pakinggan yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Binigyan tayo ng modelo. Siya, Diyos ha? Diyos na siya. Sino siya? O, para pwede naman siyang mag-isip. Pantay kami. Hindi na. Kailangan niyang gawin. O, pero dahil mahal tayo ng Diyos, naiintindihan niya tao, nagpakumbaba siya, namuhay na alipin para maging modelo natin. Para hindi tayo magmataas. Kasi masyado tayo mataas eh. Yan eh, baka sabihin, anak tayo ng Diyos. Dapat maganda yung buhay ko. Kasi Diyos tatay ko, mayaman din ako. Hindi ganoon. Si Jesus, tatay niya, Diyos eh. Ama eh. Hindi siya ganoon. Alam ba kung mabasa lang yung modelo sa atin? Hindi niya sinabi, anak ako ng Diyos. At gagawin ko rin kayong ganito ganoon. Kaya lahat tayo maghahari sa mundong ito. Hindi ganoon. Ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, maamo. Okay? Kaya, modelo si Jesus Christ. Kasi maraming mga Christian din eh, yun ang nagkakamali tayo eh. Anak ako ng Diyos, tatay ko ang Diyos. Ang Diyos ay lahat nasa Kanya, kaya dapat, kapag hindi nasa iyo, may problema ka. Pag mahirap ang buhay mo, may problema ka. Yun yung problema natin. Wala tayo sa katayuan para saklawan yung pag-iisip. Pag-iisip ng Diyos yun eh. Panguhusga yun. Magiging hukom ka ng kautusan nun. Kapag nakikita mo yung mga mali ng iba, hindi ka na sumusunod sa kautusan. Nagiging hukom ka na ng kautusan. Tama mo ba? Ang Diyos lang may karapatang humusga at maging hukom sapagkat ang Diyos ang hukom. Pero tayo hindi. Kailangan lang natin sumunod at tanggapin at unawain, palawakin ang isip sa mga bagay na nakikita natin sa saklawan ng mga ginagawa ng kapwa natin. Okay? Kaya may nakikita tayong kahinaan ng iba, sabi ng ibang bahagi ng kasulatan, palakasin ninyo ang mahihina, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu. Tama mo ba? Tulungan natin sila, alalayan natin sila, alagaan natin sila, unawain natin sila, paglingkuran natin sila. Okay? Tulungan, magparaya, maglingkod, magmahal, magmalasakit. Yan ang dapat natin ginagawa. Amen? Dapat willing tayo maglingkod. Kagaya ni Jesus Christ, hinugasan niya yung bawat paa ng mga disipulo niya. Pinaglingkuran niya sila. Ganon din tayo. Paglingkuran natin sila, at kung hindi man ganon yung binabalik nila, hayaan natin sila, ipag-pray natin sila, at gawin lang natin yun na parang ang Panginoong Hesus ang ating pinaglingkuran. Kasi si Jesus Christ walang hanggan ng kapatawaran. Amen? Yan. Hindi dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala sila sa mga ila at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanila, pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinaramalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila
nila natanggap ang ipinangako. Sapagkat mas may magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap, malibang kasama tayo. Naintindihan natin yung sinabi rito? Sabi no, hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa ilang, kasi pinahirapan sila ng daigdig eh. Wala naman silang ginawa kundi sumunod sa Diyos eh. Pinahirapan pa rin sila ng daigdig. Nagtago-tago sila sa mga yungib, lungga, wala silang matirhan. Palipat-lipat sila ng tahanan. Hinahanting sila ng mga tao sa daigdig. Hindi sila karapat-dapat doon kasi hindi sila taga-daigdig. Kagaya natin na hindi taga-daigdig. Tagalangit tayo. Once na tinanggap natin si Jesus Christ, hindi na tayo taga-daigdig. Tagalangit na tayo. Kaya yung mga bagay na narito sa daigdig, hindi na karapat-dapat sa atin to. Tama po ba? At hindi na dapat natin hangarin yung mga bagay na nasa daigdig. Kasi ang hinahangad natin, higit na mainam yung sa langit. Amen po ba? Yeah. Pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, Hari at Diyos, na hindi natin dapat hangarin ang mga bagay na naririto. Kasi hindi tayo karapat-dapat sa mga yaman na naririto, bagay na naririto. Kasi karapat-dapat tayo sa langit, kung saan yung yaman doon na hindi nasisira ang atin. Amen! At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan. Kailanman. Tingnan nyo, pakinggan nyo ito at pag-aralang maigi ang mensahe nito. Bagamat sila'y pinaramalan, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako. Sabi doon, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng kasaysayan, ng istorya. Kanino sila nag-iwan? Ng istorya. Sa akin. Tama ba? Nag-iwan sila ng kasaysayan sa ating bumabasa ngayon. Sa ating kinikwentuhan ang buhay nila. Tama ba? Na hindi makakalimutan. Kahit anong gawin mo, hindi na mababago yun. Nakalathala na yun. It is finished na gano'n na. Tapos na ang banal na kasulatan. Okay? Bagamat hindi sila pinaramalan sa pamamagitan ng pananampalataya, bagamat sila'y pinarangalan, bakit sila pinarangalan? Sino nagparangal sa kanila? Tayo. Kasi dahil sa nakita natin sa kanila, wow, ang tindi nila, napakabuti ng mga kalooban at pananampalataya nila. Okay? Tayo humahanga sa kanila. At dahil doon nagiging inspirasyon natin sila, napaparangalan natin sila. Hindi lang yun, siyempre, meron isang nagparangal sa kanila, yung Diyos. Yung dumating si Jesus Christ. Talagang pinarangalan sila ng dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? Dahil tinitignan, inahanap nila, iniintay nila si Jesus Christ nung panahon, hindi nga nila naabutan eh. Kaya sabi sa pananampalataya, bakit hindi nila nakita, natanaw nila sa malayo? Si Jesus Christ yun. At nung dumating si Jesus Christ napatay sa cross, yan, nakuha nila ang kanilang parangal. Yan. Sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila tanggap ang ipinangako. Kasi hindi nila nasaksiyan si Jesus, naabutan si Jesus Christ eh. Bakit? Bakit? Ganun ang buhay nila. Bakit yun lang yung naging buhay nila? Ito yung bagay na dapat ninyong nating malaman sa 40. Bakit sila ganun lang ginawa ng Diyos? Isipin nyo na lang, bakit yung buhay na hitulong ng Diyos ganun lang? Sapagkat mas may magandang plano ang Diyos para sa, ano yung nakalagay doon? Para sa, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Sino yung atin dyan? Tayo na bumabasa ngayon. Upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Sila yung buhay nila, ganun lang ginawa ng Diyos. Pero yun. Pero para sa atin, dakila sila, di ba? Pero ang gusto sabihin ng Diyos, yung mga nakalaan ngayon na tao, higit pa na mas mapalad kumpara sa kanila. At tayo yun. Amen? Pero sila tanggap nila yun at ginagawa nila yun para sa atin ngayon. Amen po ba? Yung mga tao ng panahon, sa Old Testament, yung mas sumampalataya sa Diyos, alam nila yung buhay na tinatahak nila. Amen? Alam nila na ginagawa yun nila para sa kanila? Hindi. Para sa pag-ibig nila sa Diyos. Bakit? Ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Ginagawa nila, binibigyan nila ng, iniiwanan nila ng istorya
istorya na darating ang araw sa salinlahi nila. Amin po ba? Iniisip agad nila tayo advance dahil sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil meron pang mga salinlahi na kailangan mailigtas at dahil sa amin ngayon, kailangan namin tiisin ito para sa hinaharap upang magkaroon ng kaligtasan yung mga darating na isisilang na angka namin. Amen? Kaya tayo dapat ganun din mag-isip sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya pag binabasa ko ito, hindi ko maiwasang hindi maluha. Sa totoo lang kasi, yung kasaysayan ng ating mga ninuno, ganun lang yung naging buhay nila. Dahil sa atin ngayon, kasi gusto nila tayong bigyan ng istorya, nakapupulutan natin ang aral para magamit natin sa buhay natin ngayon. Para din sa pag-ibig natin sa kapwa. Amen po ba? Nawa, maintindihan natin ang bawat talata ng banal na kasulatan na ating binabasa. Kaya, pray tayo sa Diyos palagi na sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa, higit nating maunawaan at maging encouragement sa ating mga buhay para higit nating masunod yung mga salita ng Diyos. Kapag binabasa-basa ko ito, lagi kong naiisip sa buhay ko na hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Lagi ko naaalala yung mga bagay na mali kong nagagawa at nagiging dahilan upang ako'y magmanikluhod sa Diyos at hilingin sa Diyos ang kapatawaran palagi sa aking buhay upang hindi ako magmalaki sa sarili ko. Amen? Kasi wala naman ako may pagmamalaki. Dahil lahat ng bagay ay Diyos lang ang nagbigay. Nawa, makita din natin yun sa ating mga buhay. Itong Hebreo 11:14, sapagkat mas may magandang plano ang Diyos para sa atin na bumabasa nito, upang sila ay hindi maging ganap malibang kasama tayo. Hindi naging mabuti yung buhay nila nung panahon ng Old Testament sa mga sumampalataya sa Diyos doon. Ano dahilan? Sabi dito, dahil sa atin. Para kilalanin natin na mayroong Diyos, para sumampalataya din tayong may Diyos. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Lumalang siya ng mga tao na mga magigiting pa nga kumpara sa atin eh. Na mga matatapat pa nga kumpara sa atin eh. Tama ba? Lumalang siya ng mga tao na nauna sa atin para ipakita sa atin na mahal tayo niya. Na wala tayong kwenta ng tao. Tama ba? Sino ka ba para mahalin ng Diyos? Ano ba ginawa mo sa buhay mo? Naisip mo ba yun? Ako, ano ginawa ko sa buhay ko? May nagawa ba ako mabuti sa buhay ko? May nagawa ka bang mabuti sa buhay mo para ipagmalaki mo yung sarili mo sa Diyos? Wala. Pero tingnan mo yung mga taong nabuhay noon. Napakagiting nila. Napakamatiisin nila. Napakatapat nila. At ginawa sila ng Diyos na gano'n para sa atin ngayon. Amen? Samantalang tayo mga tao ngayon, hindi natin sila pinahalagahan. Tama ba? Binabaliwala natin yung utos ng Diyos. Na paulit-ulit na pinapahayag ng Diyos na may mga tao nagsasakripisyo para sa atin. Amen? Hindi natin pinahalagahan yung kabutihan ng Diyos sa atin. Yung kasaysayan ng mga tao na una sa atin. Amen? Yan nawa, ngayong taon na ito. Maisip natin na labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung bakit niya nagawang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Kasi yung mga taong magigiting loob, binigay niya para sa atin, sabi ng Hebreo. At hindi lang yun. Sa sobrang mahal tayo ng Diyos sa panahon ng New Testament, hindi lang magigiting na tao ang pinadala niya, matatapat na tao, kundi ang isang kaisa-isa niyang anak na si Kristo. Amen? Para makilala natin higit ang pag-ibig niya. Amen po ba? Na naiintindihan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin ngayon. Hindi kayang sukatin. Kaya ngayong awitin walang katulad, napaka gandang awitin. Kulang ang mga tula. Kaya yung gumawa nung napaka talagang hilipo.
talagang pinagtubayan ng banal na Espiritu, siguro talagang nakilala niya ang Diyos sa buhay niya. Hindi pa natin siya kilala. Kasi kulang ang salita. Kulang ang tula. Kapag gumagawa ka ng tula, ano yung pinaka-effort mo doon? Lahat, di ba? Lahat. Imahinasyon, damdamin. Biruin mo, kulang kulang ang pag-iisip, biruin mo yun, upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Walang katulad ang Diyos. Kaya niyang gumamit ng mga taong magigiting. Kaya niyang gumamit ng mga taong matutuwi. Kaya niyang gumamit ng mga taong magaganda. Kaya niyang gumamit ng mga taong walang bahid, walang dukis para sa mga walang kwentang tao na kagaya natin. Tama ba? Bilangin mo yung kasalanan na nagawa mo nung simula ka nang isinilang. Sino ba nauna sa'yo? Si Jesus o ikaw? Si Jesus. Binigay niya yung buhay niya sa'yo, hindi ka pa pinanganganak. Dahil wala kang kwenta. Dahil alam niyang mapapahamak ka pagdating ng araw na yon. Amen? Ganon kabuti ang Diyos sa buhay natin. At nawa, makita natin yung kabutihan ng Diyos na yon sa buhay natin ngayon. Amen? Biruin niyo yun ha. Sabi ro, Hebreo 11:39. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sila Moises, sila Noah, sila Abraham, sila Barak, sila Gideon, sila David, sila Jose, sila Enoch, sila Abel, sino ba? Nabanggit dito, marami. Yung mga tao sa Old Testament. Sila Lazarus, sila, yung mga nabanggit, yung babaeng balo na namatayan ng anak, panahon ni Elias, nabanggit sa aklat ng Hebreo 11. Pakinggan natin ulit. Hebreo 11:39-40. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Lumipas at tilipas ang mga panahon, it is finished na ganap na. Nagawa na nila yung mga bagay na kinakailangan nilang gawin dahil sa pananampalataya sa Diyos. Iniwan na nila sa atin ang kasaysayang hindi makakalimutan. Bagamat, sa kabilang banda, dahil sa pananampalataya na yun, na kanilang naranasan at naging ending ng kanilang buhay, sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi nakita natin ang galing ni Gideon, ang galing ni Moses, ang gagaling nila, talagang napakabuti nila, napakatuwid nila sa mata ng Diyos. Pinaparangalan natin sila sa buhay natin ngayon. Totoo naman. Kaso hindi nila natanggap ang ipinangako ng Diyos. Hindi nila natanggap kasi hindi nila naabutan si Jesus Christ na ipinanganak sa mundong ito. Lahat ng yon, dinaanan nila yung mga bagay na hindi nila dapat daanan dahil matuwid sila yung nabuhay sa mundo na sumusunod sa Diyos. Pero, ginawa nila yon. Bakit? Kalooban ng Diyos yun sa buhay nila. Amen? Sabi ng 40, sapagkat mas may magandang plano ang Diyos para sa atin. Pero yun yung pag-ibig ng Diyos. Yung buhay nila, ginawa ng Diyos na ganun. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao na walang kwenta ngayon. Biruin niyo na, anong pag-ibig ang meron ng Diyos noon? Unconditional love. Hindi tayo mahal ng Diyos dahil matuwid tayo, wala pa tayong ginagawang katuwiran, ipinanganak ka pa lang, hindi ka pa sinisilang, na sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang. Pero namatay na si Jesus Christ sa cross at nabuhay na sila. Tama ba? At lahat ng ginawa nila ay para sa atin dahil niloob ng Diyos na sila'y isilang ng ganoon lang ang dapat nilang gawin para sa atin. Amen? Nawa, makita natin yun, yung pag-ibig ng Diyos na yun. Kaya, yung mga bagay na meron tayo ngayon, walang halaga yan, sa totoo lang Sila, hindi karapat dapat sa kanila yung gano'n pero yun ang hinintulot ng Diyos. At sila naman, tinanggap nila yun, dahil alam nila na may mga tao walang kwenta na mapapahamak pagdating ng panahon. At tayo yun. Tama ba? Malawak ang kaunawaan ng mga tao ng panahon dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At nawa,
ma-adapt natin yung pananampalataya nila na yun sa Diyos. Kaya itong Hebrew 11:39-40, napakahalagang bersikulo nito na dapat nating maunawaan sa ating mga buhay. Amen? At nawa, maintindihan natin ito. Yung buhay nila, inaksaya lang nila sa ganoon at tinanggap nila yun ang maluwag sa buhay nila dahil sa atin. Alam nila yun. Alam nila dahil may saling lahi. Si Jose, sabi ni Jose, yung buto ko, dalhin nyo, paglabas nyo ng Ehipto, alam niya na may mga isisilang pang mga tao magmula sa lahi niya noon. Tama? Nahula, alam niya, Joseph the Dreamer siya, nahulaan niya, alam niya yung mga panaginip niya, magkakatotoo. At kasama na rin tayo roon. Amen po ba? Tapos tayo, ngayon, pinahalagahan natin yung buhay natin. Nagmamahal sa mundong ito, sila nga, hindi karapat-dapat sa mundo dahil alam nila na gusto nila yung plano ng Diyos sa mundo ang mapuntahan nila. At hindi yung hinahangad nila para sa atin. Tayo naman focus na focus sa mundong ito. Kung saan tayo nakatira ngayon, ayaw natin iwanan yung lahat ng bagay na meron tayo. Tama mo ba? Kaya nawa, maintindihan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ang magkamit ng isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano. Kagaya nila na nabuhay sa pananampalataya. Amen? Inaakin kasi natin yung mundo na hindi para sa atin. Sila hindi nila inangkin yung mundo. Kasi meron silang mundo, alam nilang ang Diyos ang magbibigay sa kanila. Na gusto nilang marating pagdating ng panahon. Kaya sila nagsakripisyo ng buhay para ba sa kanila? Sabi dito, hindi. Para sa atin ngayon. Sa 39-40. Lahat sila ginawa lang ng Diyos na gano'n. Matutuwid sila pero ginawa lang sila na gano'n. Mamamatay lang sila, ending. Mamamatay sila sa pahirap. Mamamatay sila sa ganitong bagay. Bakit? Kasi ang Diyos nakatingin sa atin na nabubuhay ngayon. Sa ating mga taong sinisilang, kagaya ng mga baby natin, sila Xavier, sila Jacob, yung mga sinisilang, nakatingin ng Diyos sa kanila. Kaya sila gano'n. At tayo rin naman, ginawa tayo ng Diyos na ganito, hindi para sa sarili din natin. Ginawa tayo ng Diyos na ganito, para din sa mga taong isisilang. Kaya yun yung focus na dapat natin ginagampanan sa buhay natin. Kaya lang mali, nakaka-focus na tayo sa sarili natin, pinaakin natin na ginawa tayo ng Diyos, atin to. Tama? Hindi tayo ginawa ng Diyos para sa atin. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya at gawin ang kalooban niya ang ituon ng ating paningin sa mga mahal niya. Tama ba? Ito yung sinasabi ng Hebrew 11. Yun po ang nilalaman niya. Kaya nawa, mas maintindihan natin ang aklat na ito. Kaya kapag kami nabasa ko ito, inuulit-ulit ko, hindi talaga maiwasan hindi maluha. Lalo na pag dito na ako, patapos ko na siyang babasahin. Kasi napakabuti ng Diyos. Minahal niya tayong mga walang kwentang tao, hindi naman nagmamahal sa Kanya. Gumamit siya ng mga matutuwid na tao na nabuhay noon para lang sa atin ngayon na mabigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Gawin niyo yun. At iniwan nila yung istorya nila na yun para magising tayo sa katotohanan sa ating hinaharap ngayon. Kaya habang binabasa natin ito, kaya kailangan natin ang gabay ng Diyos sa atin para maintindihan natin yung puso natin mabuksan para higit natin maintindihan yung nais ng Diyos na sabihin sa atin. Makita natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag hindi bukas yung puso mo, binabasa mo lang yan, walang kang makikita ng pag-ibig. Pero kung binuksan mo yung puso mo sa Diyos, pag binasa mo ito, makikita mo na talaga yung pag-ibig ng Diyos, unconditional. At ginawa niya yun dahil sa atin. Amen po ba? Kaya palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay niya. Na talaga buhay ng mga tao noon na nabuhay. Nauna sa atin dahil doon, mas higit na napakita ng Diyos na napakahalaga natin ngayon na naririto. At bilang pagpapasalamat sa Diyos, magbigay din tayo ng pagpapahalaga sa mga tao na gusto niya din makilala siya yung pag-ibig niya. Okay? Kagaya ng mga nauna sa atin, ganoon din tayo. Kaya
kailangan natin pahalagahan din yung mga sinisila, yung mga taong buhay ngayon. Ginagawa nila yun dahil sa pananampalataya at dapat gawin din natin yun sa pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Yan, kaya yun. Salamat sa Panginoon. Nawa, mas naintindihan natin ang aklat ng Hebreo. Okay? Lahat ng bagay na istorya ng buhay ng tao na nakasulat sa Hebreo 11, nabuhay sila ng may pananiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, bagamat hindi nila nakikita ang Diyos, hindi nila alam na totoong mangyayari mga bagay nito, naniniwala sila na talagang ang Diyos ay Diyos. At minahal nila yung mga bagay na mahal ng Diyos at tayo yun. Kaya nila pinagtiisan, dinaanan yung mga bagay na dapat nilang daanan. Tinanggap nila yun na malubog sa kanilang puso dahil mahal nila ang Diyos. At mahal nila ang mga mahal ng Diyos at tayo yun. Amen? Na nabubuhay ngayon. Kasi alam nila yun may salin lahi at concern sila doon. Tayo, concern ba tayo sa salin lahi natin? Dapat concern tayo. Kasi kung hindi, kawawa sila pagdating ng panahon. Wala tayong iiwang istorya. Ay, yung lolo ko, wala yun. Naglasinggero lang yun. Nabuhay yun siya. Kaya ako ito na kami. Nung isinilang, ganito na kami mamamatay. Tama? Kawawa sila. Wala kang istoryang iiwan sa kanila. Ay, yung tatay ko, wala yun. Hindi nga yung maalis ng bahay nila Hindi nga maiwan-iwanan yung pera niya na yun. Hindi nga puro lang sa sarili nila Wala kang anak yun Tapos pala trabaho saan niya iiwan yun, di ba? May mga ganun bagay, kaya sabi ng Bible ni Solomon sa banal na kasulatan, ito pa ang isang pinakakawawa na katotohanan sa daigdig. Yung mga walang pamilya, sabi niya ganun. Trabaho sila ng trabaho, araw-gabi. Hindi nila naiisip, saan nila iiwan ang kanilang kayamanan. Nakakalungkot, parang paghahabulan ng hangin. Tama? Kasi dapat meron purpose sa buhay mo kung bakit ka nabubuhay Hindi para sa sarili natin. Hindi rin para sa pamilya lang natin. Hindi ganoon. Kasi sabi ng Hebreo, yung mga taong sa atin, si Moises, gagawin siyang hari ng Ehipto. Pero, hindi niya tinanggap yun Umalis siya Mas gusto niya pa maging mahirapan siya Nagsakripisyo siya. Mas pinili niya yung mahirapan siya, si Abraham din. Kung pwede lang, kagaya natin, pwede naman gawin ang buhay natin Hindi na tayo magiging Christian. Tama ba? Hindi na magsimba paglinggo. Hindi na ako ng devotion. Ano lang yan istorbo lang yan. Prayer meeting. Istorbo lang yan sa buhay ko Ba't ako mananalangin? Pinagpapala naman ako. May maganda akong trabaho. Kumikita naman ako ng pera. Tama? Kaya lang, kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, hindi ka dapat nagpapabaya sa mga gawain ng Diyos. Kasi kung pinagpapala ka ng Diyos, sa palagay mo, pinansyal, mayroon kang gawain spiritual na dapat ginagawa para sa Diyos. Okay? Linaw na sinabi ng Hebreo yun na piniliwanag natin kanina. Kaya kung may time tayo, balikan natin Hebreo 11. Merong purpose kung bakit tayo nabuhay at binigay tayo ng example ng mga nauna sa atin. Hindi sila nabuhay para sa sarili nila. Kaya na sinasabi natin, kahit ilang milyong kabutihan yung gawin natin, hindi talaga kalooban ng Diyos, hindi natin dapat gawin. Kailangan talaga yung kalooban lang ng Diyos yung dapat natin gawin. Hindi kasi kalooban ng Diyos yun na maging hari si Moses. Kaya sinunod lang ni Moses yung kalooban ng Diyos. Hindi rin kalooban ng Diyos na hindi umalis si Abraham sa lupay niya. Kalooban lang din ng Diyos yun, sinunod niya lang. Kaya tayo, susundin din natin yung kalooban ng Diyos sa atin. At simple lang, malaman ang kalooban ng Diyos may banal na kasulatan na dapat natin basahin at bulay-bulayan para matuklasan diyon sa ating mga buhay. At kung utos ng Diyos, kailanman hindi na natin mababago. Okay? Na dapat natin sinusunod yun. At hindi rin natin dapat pulaanan ang mga bagay na nakikita natin. Okay? Kasi magiging hukom na rin tayo ng kautusan. Hindi na tayo magiging tagasunod. Si Jesus lang ang may karapatan bilang maging hukom, hindi tayo. Okay? Kaya sa buhay natin, nawa, mas maintindihan pa natin ang salita ng Diyos
na ating pinagbubulay-bulay. 363 days na mula ngayon kung tama, sabihin na. Kasi merong buwan na kulang di ba? Yung February. Kung tama, sakto ba 365 days yung isang taon? Tama naman. Kaya, 2 araw bago meron diba? Merong kulang yun. Maaaring 363 days ngayon. Kasi 2 days na lang bago taon na para mabuhay 365. Kaya isipin natin palagi maigi. Kung tayo naging epektibo na sa palagay natin year 2024, lampasan pa natin yun para sa hinaharap, sa mga salinlahi natin at sa ating kapwa. Maging agresibo pa sa ating pananampalataya. Yung ating mga kakulangan, negatibo, kalimutan na natin yun. Sabi ng Diyos, kalimutan na natin yung nakaraan, harapin na natin yung nakalaan. Ang mahalaga, meron tayong plano para sa kalooban ng Diyos. Amen. At pakinggan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Huwag yung sarili natin kasi magkakasala tayo. Alalahanin din natin yung mga nakalipas natin mga kakulangan. Reviewin din natin yun. At siyempre, makatulong ipakumbaba natin si Diyos, confess natin, at hilingin natin si Diyos na punuan niya yun. Kasi tayo hindi natin mapupunan yun. Diyos na bahala yun at hindi na rin man natin mababalik yung nakalipas. Tama ba? Diyos na rin ang bahala doon. Ang mahalaga, hinilingin natin si Diyos at ipinagtapat natin sa Diyos ang lahat. Lalo na ngayon, nakita natin na napakabuti pala ng Diyos sa buhay natin mga tao ngayon. Yung mga taong nauna sa atin, view lang yung buhay nila, pero yun napakabuti nila, hindi karapat-dapat sa kanilang mangyari yun. Pero naranasan nila lahat yon dahil sa atin ngayon. Dahil iniisip nila tayo. Pinapahalagahan nila tayo mga mabubuhay ngayon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Meron pa kayo tanong ukol sa aklat ng Hebrew 11. Meron ba? Ang galing ng buhay nila. Yung buhay nila talagang magigiting. Kung isipin mo, perfect sila sa kaisipan Bagamat may mga konting sablay na nangyayari sa kanila base sa mga istoryang nalalaman natin, may mga konting problema din. Pero, talagang yung pagtitiis ngayon napakadakila. Iba sa kaisipan talaga natin. Amen? Iba yung kaisipan nila sa kaisipan natin Nawa, kahit konti, mabahagian tayo, ma-adapt natin sa kanila. Hilingin natin yung banal na espiritu. Kasi hindi naman natin magagawa yun kung wala yung banal na espiritu. Kung may banal na espiritu tayo, simple lang na mapatunayan yun sa ating buhay. Meron tayong pag-ibig. Yung pag-ibig, tandaan natin sa Galatians 5:22. Meron tayong pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, hindi yun sa sarili natin. Tama. Pag binasa nyo yun, Galatians 5:20, last na, Galatians 22:5. Galatians chapter 5:22. Yun. Subalit ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Sa katapos ng pag-ibig, ang ilalim niya, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Meron kayo na puna? Para saan yun? Bakit ka kailangan magkaganon? Sa iba? Para sa iba, sa kapwa mo. Hindi para sa yun. Tama ba? Kaya yung Hebrew 11, kung isipin mo, sila rin ganun ang ginawa Minahal nila tayo. Iniisip nila yung buhay nilang ganun. Ganun ang ending nila kasi mahal nila tayo. Dahil mahal nila ang Diyos. Kasi mahal nila ang Diyos, inibig nila tayo. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Yun yung kalooban ng Diyos. Ang ibig ng Diyos ay maligtas. Ang lahat. Kaya tayo yun din ang purpose natin. Dapat advance tayo, ibig natin lahat maligtas. Kaya lahat ng bagay na meron tayo, gawin natin yun ng may pag-ibig. Yung Holy Spirit dapat nasa atin para masubik natin maintindihan. Amen mo ba? Dalawa, naintindihan natin. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon Jesus. Kaya pag pinamuli-muli ko, sabi ko, parang wala ako dun Yun pala, kaya pala, wala talaga ako. Dahil ako, sa Diyos ako. Tama? Yung part natin, nasa Diyos na pala. Kasi Diyos na nagmamayari sa atin. Tama ba? Kaya pala wala ako doon. Pag binabasa ko, kung gano'n, wala yung sa sarili ko doon Pag inisip mong maigi, at nagtanong ka sa Diyos, nag-pray ka, sasabihin ng Diyos sa'yo, nasa akin ka na.
Binigay mo na yung buhay mo sa akin bilang banal na handog buhay at kaaya sa akin. Tama? Kaya wala ka talagang mababasang sa'yo. Kasi bakit? Ang porsyento mo sa Diyos. Ang parte ng mga Levita, ng mga lingkod ng Diyos, ay yung pag-aari ng Diyos. Tama ba? Sa panahon ng Old Testament, yung mga Levites, yung mga naglilingkod sa tabernakulo ng Diyos, wala silang porsyento, parte. Sa buhay natin, tayo yun. Tayo yung mga lingkod ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. May personal na relasyon na tayo sa Diyos, tayo mga lingkod sa Diyos. Kaya pala wala tayong parte. Ang parte natin ang Diyos. Kasi sa Diyos na tayo. Pagmamayari na tayo ng Diyos. Amen? Nawa, lubos na naintindihan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang buhay at banal na senta at sa banal na Espiritu na pinagkaloob niya sa atin upang maintindihan kung paano dapat tayo mabuhay sa mundo. Amen? Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po. Purihin ka. Napakabuti mong Diyos na may-ari ng lahat ng bagay maging ng aming ng mga buhay na pinagkalooban na hindi kami nagkamali, Panginoon, sa iyo. Talagang napakabuti mo at tinitiyak mo na kami, Panginoon, pagdating ng panahon ay makasawa mo. Salamat sa iyong mga salita na iyong binitawan at binigay sa araw ito. Patnubayan mo kaming magawa ito habang kami naririto naghihintay sa muli mong pagbabalik. Sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Okay, pwede tayo mag-CR at maya-maya ang konti, magpuri sa Diyos. Amen. Sige, makipindot na, wala ng Joshua.